Paano kung magising ka isang araw at malaman mo na isa ka ng bihag ng pinakamapanganib na kriminal sa bansa? Ganito ang sinapit ng isang ordinaryong babae na hindi sinasadyang napasok sa mundo ng mga kartel. Habang pilit niyang inililigtas ang kanyang kaibigan, mas lalo naman siyang nalulubog sa isang larong puno ng pagtataksil, karahasan at kamatayan. Makatakas pa kaya siya o isa na lamang siya sa susunod na biktima? Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Miss Bella. Nagsimula ang eksena sa isang babae na nagngangalang Gloria na naghahanda upang pumasok sa kanyang trabaho. Ilang sandali pa, dumating siya sa isang fashion show at sinimulang make-upan ang isa sa mga model. Nang matapos ang event, masayang tinawagan ni Gloria ang kanyang matalik na kaibigan at agad na nagtungo sa border ng Mexico upang makipagkita rito. Ilang sandali pa, makikita na sobrang saya ng magkaibigan. Sinelebrate nila ang kanilang pagkikita, sumasayaw at nagtatawanan sa matinding kasabikan. Si Gloria at ang kanyang matalik na kaibigan na si Susie ay hindi mapaghiwalay mula pa noong high school. Para silang tunay na magkapatid at ngayong nasa hustong gulang na sila, pareho pa silang nagtatrabaho sa iisang field. Nang araw na iyon, nagdala rin si Gloria ng regalo para sa nakababatang kapatid ni Susie na si Chaba at makikitang tila isang tunay na pamilya ang tatlo. Kinabukasan, nagpa-register ang magkaibigan sa isang beauty pageant gaya ng kanilang napagplanuhan. Sumama lang si Gloria kay Susie bilang suporta. Maya-maya, sinabi ng isa sa mga staff na hindi ito sapat na maganda para sumali. Nainis naman si Susie sa sinabi nito, ngunit agad naman siyang pinakalma ni Gloria. Nang gabing iyon, tuwang-tuwa si Susie matapos siyang tulungan ni Gloria na mag-ayos. Bilang taus-pusong pagpapakita ng kanilang pagkakaibigan, binigyan nito si Gloria ng friendship bracelet na labis na nakaantig sa damdamin nito. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sila sa isang nightclub. Ang pakay nila ay mapalapit sa may-ari ng beauty pageant na si Sasuedo, isang hepe ng pulisya. Ngunit matapos siyang hipuan nito, nagpaalam si Gloria at nagtungo sa banyo. Habang naroon, may narinig siyang kakaibang ingay sa labas at napagtanto niya na may isang kartel na palihim na pumasok sa nightclub sa pamamagitan ng backdoor. Nang makita siya ng isa sa mga armadong lalaki, bigla na lamang siya kinaladkad dito at muntik nang mapatay sa mismong lugar. Sa kabutihang palad, nalaman ng leader na si Lino na isa siyang American citizen, kaya nagpasya itong huwag muna siyang patayin. Kasabay nito, sumiklab ang kaguluhan. Pinaputukan ng kartel ang nightclub sa pagtatangkang patayin si Sasuedo at ang lahat ng tao sa loob ay nagtakbuhan upang iligtas ang kanilang mga buhay. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, buong lakas niyang sinigaw ang pangalan ni Susie, ngunit hindi siya narinig nito. Nagawa ni Gloria na makalabas ng gusali at nakita niyang dinala si Sasuedo ng kanyang mga tauhan palabas ng parking. Ngunit sa kabila ng kanyang paghahanap, hindi niya nakita si Susie. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan o kung buhay pa ba ito. Hindi niya rin makontak si Susie kaya tuluyang nalito si Gloria at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Kinaumagahan, matapos makatulog sa isang cafe, tinawagan niya si Chaba at sinabi na ligtas sila ni Susie at malapit nang umuwi. Habang desperadong naghahanap ng kasagutan, nakakita si Gloria ng isang pulis at agad na humingi ng tulong. Sinabi ng pulis na sumama siya sa headquarters upang magbigay ng bahayag tungkol sa nangyari. Habang nasa biyahe, sinimulan ni Gloria na ikwento ang lahat ng naganap noong nakaraang gabi. Ngunit sa halip na dalhin siya sa istasyon ng pulisya, huminto sila sa isang malapit na hotel. Naiwan si Gloria ng ilang sandali at laking gulat niya nang makita ang mga miyembro ng kartel na dumarating. Sinubukan niyang tumakas, ngunit mabilis siyang nahuli at sa pilitang isinakay sa kabilang sasakyan. Pagdating niya sa hideout ng kartel, itinulak siya papasok sa isang malaking bahay kung saan naghihintay ang leader ng grupo na si Lino na halatang naiinip na. Matalim siyang tinignan nito at tinanong kung sino siya. Ipinaliwanag ni Gloria na isa siyang American citizen na bumisita lamang sa kanyang kaibigan na nawawala mula pa noong nakaraang gabi. Bilang tugon, inalok siya ni Lino na tutulungan siyang hanapin si Susie. Ngunit sa isang kondisyon, kailangan niya makipagtulungan at gawin ng isang misyon para dito. Hindi nagtagal, lumapit ang isa sa mga tauhan ng kartel at inulat na handa na ang lahat para sa kanilang plano.
Inutusan ni Lino si Gloria na magmaneho ng isa sa kanilang mga sasakyan. Pagdating nila sa isang mataong intersection, sinabi sa kanya na iparada ang kotse sa tabi. Pagkatapos, isinakay siya sa ibang sasakyan at inalayo sa lugar. Mula sa isang burol na tanaw ang intersection, sinabi ni Lino kay Gloria na pagmasdan niyang mabuti ang mangyayari. Nang pindutin ni Lino ang isang remote control, biglang sumabog ang sasakyang ipinark ni Gloria. Pagkatapos ng pagsabog, tinanong siya ni Lino tungkol sa kanyang kaugnayan kay Salcedo, ang hepe ng pulisya. Tapat na ipinaliwanag ni Gloria na wala siyang anumang espesyal na koneksyon dito at ang tanging layunin niya ay tulungan ng kanyang kaibigan na manalo sa beauty pageant. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, narinig nila ang papalapit na mga sirena ng pulisya. Dahil dito, napilitan silang umalis agad sa lugar. Hindi nagtagal, dumating sila sa registration booth ng Miss Bella kung saan ikinagulat ni Gloria na isinali siya bilang isang contestant sa pageant. Binigyan din siya ni Lino ng isang telepono upang masubaybayan at makontak siya anumang oras. Dahil wala naman siyang no choice, napilitan si Gloria na sumunod sa lahat ng kanilang inutos. Maging ang mga organizer ng pageant ay hindi nakatanggi matapos silang takutin ng kartel. Ilang sandali pa, nagpaalam si Gloria na pupunta sa banyo, umaasang makakahanap siya ng pagkakataong makatakas. Pagkapasok niya, ikinandado niya agad ang pinto at palihim na lumabas sa ibang daan, saka mabilis na tumakbo palayo sa lugar. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, isang lalaki ang tumawag sa kanya. Sa pag-aakalang nakatagpo na siya ng taong makakatulong, nilapitan niya ito. Ngunit sa halip na tulungan siya, muli siyang dinakip ng walang anumang paliwanag. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Gloria ang sarili sa isang madilim na bodega. Sa pagkakataong ito, nasa kamay naman siya ng mga agent ng anti-drug unit. Sinimulan siyang tanungin tungkol sa kanyang kaugnayan sa kartel na Las Australis, isang grupo na nagdulot ng matinding kaguluhan at pinsala sa bansa. Pinaliwanag ni Gloria na siya ay dinukot lamang at napilitang sumunod sa lahat ng ipinapagawa sa kanya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng agent leader na si Brian, lalo na nang malaman nito na 3 sa kanyang mga tauhan ang namatay sa pagsabog ng sasakyan. Diretsahan siyang binalaan ni Brian. Ayon sa kanya, maaari siyang makulong ng hanggang 50 taon dahil sa kanyang pagkakasangkot sa nangyari. Ang tanging paraan upang maiwasan iyon ay ang makipagtulungan siya at tumulong sa kanilang operasyon laban sa kartel. Sa puntong iyon, napagtanto ni Gloria na naiipit na siya sa gitna ng 2 mapanganib na panig. Ang kartel na kumukontrol sa kanya at ang mga otoridad na hindi naniniwala sa kanyang pagiging inosente. Anumang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanya. Dahil wala siyang no choice ay sumunod na lamang ito. Pagkatapos, inutusan si Gloria na palihim na maglagay ng isang tracking chip. Kailangan niyang maipasok ito sa telepono ng leader na si Lino nang hindi napapansin. Bago siya pakawalan, sinabi ni Brian na isaulo niya ang kanyang numero. Nangako rin ito na tutulungan siyang hanapin si Susie kapag matagumpay na naisakatuparan ng misyon. Labis ang kanyang takot at pagkalito. Nagpasya si Gloria na umuwi muna. Sinubukan niyang tawagan si Chava, ngunit wala nang sumasagot. Pagsapit ng gabi, natatakot siyang buksan ang kanyang cellphone. Ngunit matapos manigo, laking gulat niya nang makita si Chava sa loob ng bahay habang ginagamit ang kanyang cellphone. Kasabay nito, tinatawagan naman siya ni Lino. Nang marinig ni Gloria ang boses nito, agad siyang kinabahan. Malinaw na pagbabanta ang laman ng tawag na para bang ipinapaalala sa kanya na wala siyang takas sa kanilang mga kamay. Sa matinding takot, agad niyang sinabihan si Chava na mag-impake ng kanyang mga gamit. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag. Ang alam lamang niya ay nasa panganib sila at kailangan nilang umalis kaagad bago pa sila mahanap ng kartel. Ngunit bago pa sila makaalis, napagtanto ni Gloria na dumating na si Lino. Sa mga sandaling iyon ay pababa na si Chava, kaya agad niya itong inutusan na bumalik sa kanyang silid. Hindi nagtagal, dumating ang ilang miyembro ng kartel na may dalang sugatang lalaki. Sinabihan ni Lino si Gloria na manatili muna sa kanyang kwarto. Sinamantala ni Gloria ang pagkakataon at mabilis na itinago ang tracking chip sa mas ligtas na lugar upang hindi ito makita. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Lino sa silid. Inutusan niya si Gloria na hubarin ang kanyang sapatos.
Sa sobrang desperasyon, nakiusap naman si Gloria na pakawalan na lamang si Chaba at huwag na itong idamay. Pumayag naman si Lino, ngunit mayroong kapalit. Kailangan niyang ipagpatuloy na sundin ang lahat ng kanyang utos nang walang anumang tanong. Pagkatapos ay ngumiti si Lino at nagbigay ng isa pang utos. Nang sandaling iyon, labis na natakot si Gloria dahil alam niya na nakatago ang tracking chip sa kanyang bra. Natatakot siyang madiskubre ito dahil alam niya na maaari itong maglagay sa kanya at kay Chaba sa mas malaking panganib. Sa sandaling iyon, biglang tinawag si Lino ng kanyang tauhan. Ipinaalam nito na namatay na ang sugatang miyembro ng kartel. Sinamantala agad ni Gloria ang pagkakataon at mabilis na inilagay ang tracking chip sa telepono ni Lino nang hindi napapansin. Pagbalik ni Lino, sinabi niyang humiga si Gloria sa kanyang tabi. Habang nagkukwento ito tungkol sa dati niyang kasintahan, nakahawig ni Gloria, unti-unting humina ang kanyang boses hanggang sa tuluyan itong makatulog. Pagsapit ng umaga, nilagyan ni Lino ng mga bungkos ng $100 ang katawan ni Gloria. Nagpagawa rin siya ng isang bag na puno ng iligal na droga na ikinabit sa ilalim ng sasakyan nito. Pagkatapos, inutusan si Gloria na ihatid ang kargamento sa isang tao sa San Diego, USA. Bilang bahagi ng kanilang kasunduan, pinayagan na rin si Chaba na makaalis. Ipinadala naman ni Gloria si Chaba sa isa sa mga kamag-anak ni Susie sa lungsod upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Bago siya umalis, malinaw siyang binalaan ni Polo ang kanang kamay ni Lino na kapag nagtangka siyang gumawa ng anumang kalokohan o tumakas, buhay niya ang magiging kapalit. Wala siyang nagawa kundi sumunod, kaya't nagmaneho siya patungo sa kanyang destinasyon. Ngunit habang papalapit na siya sa border ng USA, nagsimula na siyang mataranta. Alam niya na kapag natuklasan ng mga otoridad ang perang nakadikit sa kanyang katawan at ang droga na nakatago sa sasakyan, maaari siyang makulong. Ngunit kung susubukan niyang tumakas o ipagkanulo ang kartel, maaari siyang patayin ng mga ito. Sa gitna ng matinding takot at tensyon, napagtanto ni Gloria na muli siyang nahaharap sa isang napakadelikadong sitwasyon na wala siyang madaling paraan upang matakasan. Maraming pulis sa border, kasama ang mga asong sinanay upang makadetect ng mga kontrabando. Pinilit naman ni Gloria na manatiling kalmado at kumilos na parang walang anumang itinatago. Sa kabila ng kanyang takot, nagawa niyang makalusot at makapasok sa USA. Matapos magmaneho ng ilang oras, dumating siya sa isang bodega kung saan naghihintay na ang isang lalaking nagngangalang Jimmy. Kinuha nito ang package at bilang kapalit, pinalitan nito ang sasakyan ni Gloria na puno naman ng mga armas. Bago siya umalis, sinabi ni Jimmy na iparating niya kay Lino ang isang mahalagang mensahe na may nakapasok na espiya ang mga pulis sa loob mismo ng kartel. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Lino kay Gloria at ibinigay ang lugar kung saan sila magkikita. Dito ay nagkaroon siya ng pagkakataon na tawagan si Brian at sinabi ang buong plano. Inutusan naman siya ni Brian na kapag nagsimula na ang operasyon, tumakbo siya patungo sa entrance door kung saan may sasakyang naghihintay upang iligtas siya. Ilang sandali pa, matapos muling tumawid sa border, dumating si Gloria sa meeting place. Pagdating niya sa isang malawak at open area, mabilis na pinalibutan ng miyembro ng kartel ang kanyang sasakyan. Sinuri ni Polo ang kargamento at nakumpirmang maayos ang lahat. Samantala, mula sa malayong pwesto, naghanda si Brian para sa kanyang pag-atake. Nakaposisyon na siya at handang bumaril anumang oras. Samantala, mula sa loob ng kanyang sasakyan, sinenyasan ni Lino si Gloria na lumapit. Ngunit bago pa man siya makalapit, bigla na lamang nagpaputok si Brian. Wala itong pag-aalinlangan at tila hindi man lang iniisip ang kaligtasan ni Gloria. Sa isang iglap, sumiklab ang kaguluhan at naging sentro siya ng isang madugong engkwentro sa pagitan ng mga otoridad at ng kartel. Ang pagdating ng mga pulis ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Dahil sa matinding takot, tumakbo si Gloria patungo sa entrance door gaya ng sinabi ni Brian. Ngunit pagdating niya roon, wala ni isang sasakyan na naghihintay upang iligtas siya. Desperado niyang sinubukang tawagan si Brian, ngunit hindi siya nito pinansin. Wala siyang natanggap na tulong o sagot. Samantala, sa gitna ng bakbakan, napansin ni Lino na nag-iisa si Gloria at agad siyang nilapitan upang protektahan ito. Ngunit bigla naman siyang tinamaan ng bala sa binti. Sa kabila ng lahat na nangyari at ng panganib na dulot nito, hindi iniwan ni Gloria si Lino. Tinulungan niya itong maglakad at inalalayan gamit ang lahat ng kanyang lakas upang makalayo sila sa putukan.
Habang nagpapatuloy ang bakbakan, nagawa nilang makatakas matapos mabangga ang isang sasakyan ng pulisya at makagawa ng daan palabas sa lugar. Nang makarating sila sa kanilang hideout, agad na hinanap ni Polo si Gloria. Sa kanyang pananaw, mali daw na may nagkanulo sa kartel at naniniwala siya na si Gloria ang impormanteng nagtatrabaho para sa mga pulis. Mabigat ang akusasyon at alam ni Gloria na kung hindi niya mapapatunayan na inosente siya, maaaring iyon na ang katapusan niya sa kamay ng kartel. Mabilis na tumaas ang tensyon sa pagitan ni Polo at Gloria, ngunit namagitan si Lino at pinigilan ang kanilang komprontasyon. Pagkatapos nito, sinabi ni Gloria ang mensahe ni Jimmy na nagsasabing may nakapasok ngang impormante ang pulisya sa loob ng kartel. Dahil dito, si Polo ang sinisi ni Lino dahil hindi nito natuklasan agad ang banta sa kanilang buhay. Samantala, habang ginagamot ang kanyang sugat, ipinaliwanag ni Lino na kontrolado ng kartel ang border sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, nais ng mga pulis na agawin ng kapangyarihang iyon upang sila naman ang kumita mula rito. Habang patuloy na nagtatanong si Gloria, pinatigil siya ni Lino at inutosang pumunta sa kusina. Doon, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Isabel. Sa unang tingin, tila normal itong nagtatrabaho sa bahay. Ngunit hindi nagtagal na pagtanto ni Gloria na bihag din pala ito katulad niya. Palihim siyang binalaan ni Isabel. Sinabi nito na huwag siyang magtiwala sa anumang ipinapangako ng kartel dahil kadalasan ay hindi nila tinutupad ang kanilang mga salita. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sina Lino at Polo at inutusan ng lahat na isuko ang kanilang mga cellphone para sa inspeksyon. Unang isinama ni Polo si Isabel habang ang lahat ng nakumpiskang telepono ay itinago sa isang silid. Nang makita ni Gloria ang pagkakataon, mabilis siyang gumawa ng paraan upang makalikha ng kaguluhan. Kumuha siya ng tela at inilapag ito sa ibabaw ng kalan hanggang sa ito ay magliyab at magsimula ng sunog. Sa loob lamang ng ilang sandali, napuno ng usok ang lugar at nagkagulo ang mga tao sa bahay. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Gloria upang makagawa ng susunod niyang hakbang. Habang abala ang lahat sa pag-apula ng apoy, mabilis na hinanap ni Gloria ang mga nakumpiskang cellphone at maingat na kinuha ang tracking chip. Natapos niya ito sa tamang oras bago pa man may makapansin sa kanyang ginagawa. Nang gabing iyon, pinagalitan ni Lino si Polo dahil nagpadala ito sa pagkataranta sa halip na ituon ng pansin sa sitwasyon. Pagkatapos, isa-isang sinuri ni Polo ang lahat ng cellphone upang hanapin kung may anumang palatandaan ng pagtataksil. Kinabukasan, biglang ginising si Gloria at dinala sa labas ng bahay. Pinatayo sa gitna ng isang malawak na lugar, halatang takot na takot at halos maiyak sa sobrang kaba. Iniisip na katapusan na niya. Ngunit kabaligtaran ito ng kanyang iniisip. Sa halip, sinimulan siyang turuan ni Lino kung paano gumamit ng baril. Ipinaliwanag nito na anumang oras ay maaaring maulit ang mga pag-ataking tulad na nangyari kamakailan, kaya kailangan niyang matuto na ipagtanggol ang sarili. Matapos ipakita ang tamang paraan ng paghawak at pagputok, inutusan ni Lino si Gloria na subukan mismo ito. Sa kanyang gulat, natamaan niya ang lahat ng target na nasa harapan nito. Nang matapos ang pagsasanay, muli niyang tinanong si Lino tungkol kay Susie. Ngunit ang tanging sagot nito ay patuloy pa rin daw itong hinahanap ng kanilang mga tauhan. Hindi nagtagal, sinabi nito kay Gloria na maghanda dahil may pupuntahan sila. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niya ang isang bagong kasuotan na nakahanda para sa kanya. Isinuot niya ito at ilang sandali pa ay umalis silang dalawa ni Lino. Pagdating sa isang maliit na karinderya, magilo silang sinalubong ng may-ari. Nakita ni Gloria na kilalang kilala si Lino sa lugar at tila ginagalang ng mga tao sa paligid. Sa unang pagkakataon, matapos ang sunod-sunod na panganib, tila naging payapa ang sitwasyon. Ngunit alam ni Gloria na sa likod ng katahimikang iyon, nananatili pa rin siyang bihag ng isang makapangyarihang kartel at hindi pa rin siya ligtas dito. Habang kumakain sila, ikinwento ni Lino na doon siya lumaki at pangarap niya balang araw ay bumalik sa lugar at mamuhay bilang isang simpleng magsasaka. Sa mga sandaling iyon, tila ibang tao ang nakikita ni Gloria, hindi ang malupit na lider ng kartel, kundi isang ordinaryong lalaki na may simpleng pangarap. Ngunit hindi rin nagtagal ang ilusyong iyon. Pagbalik nila sa hideout, binalita ni Polo na natagpuan niya na ang spy. Labis naman ang pagkabigla ni Gloria nang makita niyang si Isabel ang nakagapos at walang kalaban-laban.
Punong-puno ng galit si Lino at handa ng parusahan ng babae. Sinubukan ni Gloria na pigilan siya at nakiusap na huwag itong saktan, ngunit huli na ang lahat. Walang pag-aalinlangan, pinatay nito si Isabel. Matinding pagkabigla at lungkot ang naramdaman ni Gloria matapos ang pangyayari. Hindi siya mapakali at hindi alam ang gagawin. Kahit pasabihin ni Lino na matulog na siya, hindi siya dinadalaw ng antok. Buong gabi siyang gising, nilalamon ng takot, lungkot at pagka-guilty. Pagsapit ng umaga, muli siyang ipinatawag ni Lino at dinala sa isa pang silid. Sa loob, may isang matandang babae na naghanda ng iba't ibang magagandang damit para sa kanya. Doon, sinabi ni Lino ang plano. Nais nitong sumali siya sa beauty pageant. Bagamat tila isang simpleng patimpalak lamang ito, alam ni Gloria na may mas malalim na dahilan si Lino. Wala pa rin siyang kalayaan na magpasya para sa sarili at bawat hakbang niya ay kontrolado pa rin ng kartel. Habang sinusukat ang mga damit at pinaghahandaan ng kompetisyon, hindi mawala sa isip ni Gloria ang sinapit ni Isabel at ang tanong kung hanggang kailan pa siya makakaligtas sa mapanganib na mundo na kanyang kinasadlakan. Sa puntong ito, hindi na kinaya ni Gloria ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. Tuluyan siyang bumigay at napuno ng pagkadismaya at galit. Hindi niya matanggap ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Bilang tugon, ipinakita ni Lino sa kanya ang isang video ni Susie at pinilit siyang panoorin ito. Habang tahimik na nakatitig si Gloria sa screen, ibinunyag ni Lino ang katotohanan. Sinabi rin niya na may isang paraan lamang upang mailigtas ang kanyang kaibigan, ang manalo sa beauty pageant. Ayon sa kanya, bihag si Susie at kasalukuyang ginagamit ni Salcedo para sa sarili nitong mga layunin. Ipinaliwanag ni Lino na ang bawat nananalo sa pageant ay inaanyayahan sa isang pribadong salo-salo sa bahay ng hepe ng pulisya. Doon, magkakaroon si Gloria ng pagkakataong makalapit kay Salcedo at maisakatuparan ng kanilang plano laban dito. Wala nang no choice si Gloria kaya napilitan siyang pumayag. Dinala siya sa beauty pageant kung saan inihanda ng kartel ang lahat ng kanyang kailangan. Samantala, ang mga miyembro ng kartel ay abala rin sa kanilang sariling operasyon. Nakasuot sila ng iba't ibang disguise upang hindi mahalata habang isinasagawa ang kanilang plano. Nang gabing iyon, nagsimula ang pageant. Isa-isang ipinakilala ang mga contestant sa entablado habang pinapanood sila ng mga audience. Kabilang sa mga nanonood ay si Salcedo na halatang interesado at nasisiyahan sa kanyang nakikita. Hindi nagtagal, inanunsyo ang resulta at si Gloria ang itinanghal na nagwagi. Pagkatapos ng koronasyon, palihim siyang nilapitan ng isa sa mga tauhan ni Salcedo at inimbitahan siya sa isang pribadong pagtitipon. Bago siya umalis, lihim siyang nilagyan ng isang communication device upang manatiling mayroong ugnayan sa kartel habang isinasagawa ang misyon. Makalipas ang ilang sandali, isinakay siya sa isang sasakyan at dinala sa lokasyon. Habang papalapit siya sa bahay ni Salcedo, alam ni Gloria na isa na naman itong napakadelikadong misyon. Nasa gitna pa rin siya ng labanan ng dalawang makapangyarihang panig at isang maling galaw lamang ang maaaring maglagay sa kanya at kay Susie sa mas malaking panganib. Nang makarating si Gloria sa lugar, kalagitnaan na ng engranding salo-salo sa isang marangyang gusali malapit sa dagat. Ayon sa plano, lalapitan niya si Salcedo upang makuha ang atensyon nito. Dahil nagustuhan siya ng hepe ng pulisya, naghanda sila ng isang pribadong silid para sa kanilang dalawa. Habang naghihintay, nagawa ni Gloria na maiparating kay Lino ang numero ng silid nang hindi napapansin ng iba. Ngunit nang tila maayos nang naisasakatuparan ng plano, bigla namang nakita ni Gloria si Susie sa gitna ng mga tao. Agad silang nagtakbuhan papalapit sa isa't isa, parehong puno ng pag-aalala at pananabik matapos ang matagal ng paghihiwalay. Sa maikling pagkakataong iyon, isinuwalat ni Susie ang katotohanan. Sinabi niya na nabihag siya noong gabing nagkaroon ng kaguluhan sa nightclub. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang tattoo na tanda ng pagmamay-ari ng grupong Los Australis. Doon na pagtanto ni Gloria na nagsisinungaling si Lino mula pa noong una at ginagamit lamang siya nito upang maisakatuparan ang sarili niyang plano. Bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, sapilitan silang pinaghiwalay ng mga taong nakabantay sa kanila. Pagkatapos, sinamahan si Gloria patungo sa pribadong silid kung saan naghihintay si Salcedo. Kasabay nito, palihim na pinaliligiran ng mga tauhan ng kartel ang buong lugar. Nang maunawaan ni Gloria ang nalalapit na panganib, nakahanap siya ng paraan upang balaan si Salcedo nang hindi napapansin ng iba. Ipinaabot niya rito
na paparating na ang mga tauhan ni Lino at kailangan nitong makatakas kaagad. Nanatiling kalmado si Salcedo at agad niyang inalerto ang kanyang mga gwardya at nag-utos na palitan siya ng ibang tao sa loob ng silid bilang panlilinlang. Ilang sandali lamang ang lumipas nang biglang sumugod si Polo sa silid. Walang pag-aatubili, pinaulanan nito ng bala ang kama sa pag-aakalang naroon si Salcedo. Ngunit dahil sa babala ni Gloria, iba na pala ang nasa loob ng kwarto. Mabilis na dumapa si Gloria sa sahig at naghanap ng mapapagtaguan. Sa isang iglap, muling sumiklab ang karahasan at nagulo ang buong operasyon habang lalong nalalantad ang mga lihim at kasinungalingan na bumabalot sa lahat ng magkabilang panig. Hindi nagtagal, sumiklab ang matinding putukan sa pagitan ng kartel at ng mga pulis at ang buong lugar ay tila naging isang digmaan. Ayaw ni Gloria na mawala muli ang kanyang kaibigan kaya lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Kinuha niya ang baril mula sa sugatang si Polo at matapang na sumugod sa gitna ng kaguluhan. Isa-isa niyang sinuyod ang mga silid hanggang sa wakas ay natagpuan niya si Susie. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad silang tumakbo patungo sa labasan upang makatakas. Ngunit nang makalabas sila, biglang sumulpot si Salcedo at hinablot si Susie. Ginamit niya itong hostage para sa kanyang kaligtasan. Hindi naman nag-atubili si Gloria. Agad siyang nagpaputok at tinamaan si Salcedo sa binti. Dahilan upang mabuwal ito sa lupa at mapakawalan si Susie. Natuwa si Lino sa ipinakitang katapangan ni Gloria. Para sa kanya, napatunayan nitong kaya niyang lumaban at gumawa ng mahihirap na desisyon. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong makabawi si Salcedo at walang awa itong tinapos ni Lino. Pagkatapos ng lahat, isang nakakagulat na pangyayari ang sumunod. Dahan-dahang itinaas ni Gloria ang kanyang baril at itinutok ito kay Lino na nagpatigil sa lahat. Matapos ang mga kasinungalingan, pananakot, pagpatay at pagmamanipulang kanyang pinagdaanan, tila handa na si Gloria na harapin ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Tinawag ni Gloria si Susie at inutusang ipakita nito ang tattoo bilang patunay ng katotohanan. Sinubukan pa ni Lino na ipaliwanag ang kanyang sarili at depensahan ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi naniwala si Gloria. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, itinutok niya ang baril kay Lino at ginalabit ang gatilyo. Sa isang iglap, napatay niya ang leader ng kartel. Hindi nagtagal, dumating naman ang puwersa ng pulisya at pinalibutan ng buong lugar. Dahil wala na silang matatakbuhan, sumuko na sina Gloria at Susie. Pagkaraan ng ilang araw, habang nakakulong si Gloria, kinuha siya mula sa kanyang selda at ipinasok sa interrogation room. Doon, isang lalaki ang pumasok. Laking gulat ni Gloria nang makita niyang si Jimmy iyon. Mas nagulat pa siya nang ihayag niya ang tunay niyang pagkakakilanlan dahil matagal na itong undercover operative at lihim na nagtatrabaho laban sa mga kriminal na organisasyon. Dahil nakita niya kung paano nakaligtas si Gloria sa mapanganib na mundo ng kartel at kung paano ito nakapag-adjust sa matitinding sitwasyon, inalok niya ito ng trabaho. Matapos pag-isipan ng alok, pumayag si Gloria. Ngunit may isang kondisyon, kailangan munang mabura at maalis ang lahat ng kaso laban sa kanya at kay Susie. Pumayag naman si Jimmy sa kahilingang iyon. Hindi nagtagal, dinala ni na Jimmy at Gloria si Susie upang muling makasama si Chaba. Naging napaka-emosyonal ng kanilang muling pagkikita. Matapos ang lahat ng pagdurusa, takot, paghihiwalay at panganib na kanilang pinagdaanan, sa wakas ay nagkasama silang muli bilang isang pamilya. At sa huli, handa nang harapin ni Gloria ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.